Ngayon, kay General Torre muna ho tayo mga bossing. ICC na ho ulit ito. Very, very, very effective. O mga DDS, putragis kayo, baka mag-iyakan na naman kayo ha. Umiyak na kayo kay Kibuloy dati. O, ang yayabang ninyo, ang sinasabi nyo sa akin kapag nagbablog ako, Mark, sabi mo, magagaling yung mga PNP. Bakit hanggang ngayon hindi pa din nakukulong si Kibuloy? Nung nakulong, nag-iyakan naman kayo. Sabi nyo naman sa akin, Mark, puro ka ICC, yung mga vlog mo. Puro ka ICC, yung vlog mo. Ha? Pero si Duterte, ayun, nakalaya pa din. Nung nakulong ho, mga kababayan, ayun, ngal-ngalan sila, iyakan sila. Tinaguan naman sila ni Bato. Ngayon ho, ang sabi din ni General Torre, mga bossing ha, bago ko i-play ito, ang sabi ni General Torre, kapag ka daw po si Batorni ang inaresto, mga kababayan, kinakailangan daw po ng mas maraming men in uniform. Ibig sabihin, batalyon. Kaya dating Pangulong Duterte, madami na ho, kundi ako nagkakamali, baka 2,000 yung itinalaga doon no, para sa pag-aresto Mga 2,000. Sa tingin nyo po kay Batorni, mga ilan? 5,000. Hindi naman ho natin masisisi kung si General Torre ulit ang maa-assign sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Bakit to? Kasi mga kababayan, kitang-kita at nagpapakita at pinapakita, no, na papahirapan sila ni Bato de la Rosa. Di po ba? Napapahirapan sila ni Bato de la Rosa at mukhang may pag-asa na manlaban. Kaya ganun ho, mga bossing. Play na natin. Itong si General Torre ho, mga bossing. Nang maaga, na hulihin mo ang isang inahabol ng ICC. Dahil yung ginawa nyo kasi walang announcement yung kay Digong, no? Bigla na lang kinuha, dinala sa airport, inilapad. Sumara na lang bigla yung bida. Very, very, very effective. Oo, ganun ho yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, di ba? Sabi ko nga ho sa inyo nabigla yung mga DDS, nataranta, hindi nila alam kung meron bang warrant of arrest o wala. Di po ba? Tapos, Tatanungin niyo ako kung meron. saglit lang, mamaya ka na, Sec Boying, no? Ombudsman, mamaya ka na. Diba? Dahil, diba naging madali ho, mga kababayan, para kay General Torre? Yun nga lang, dahil sa sobrang respeto nila at sa sobrang pagtanaw nila ng karapatang pantao, umabot pa din ho ng 12 oras. Pero napagbintangan pa sila na kidnapping daw po yung ginawa nila. Balit haman magtatago si Batolong, walang kasalanan. DDS sa inyo, sabi ni Welani Labina. Sabi ni Elena Garcia, baka naman nag-iimpake na si Bato kaya absent kahapon sa Senate. Ewan natin dyan. Taranta na ho yan, mga kababayan. halimbawa, yung mga kasama ko dito, wala silang kalam-alam. Wala. Hindi kami nabulungan. Hindi kami nabulungan. Ako naman may konting alam. Pero yun nga parang yung ba sinasabi, ba't in-announce kagad? No? Mahaba pa yung proseso. Na parang Hindi, at tingin ko kasi doon, mga kababayan, kung bakit in-announce agad doon sa radyo, di ba? Na-excite siguro si Ombudsman. Na-excite. Biruin mo naman, siguro ang tagal-tagal niya na din iniintay. Ang tagal-tagal nang iniintay ng mamamayang Pilipino yung arrest warrant ni Bato de la Rosa. Tapos eto ngayon lumabas na. Naimbitahan siya doon sa isang interview. Siguro sa sobrang ka-excitedan na ibulalas. Nadulas, nasabi. Ayun naman po, kaya ang nangyari doon sa mga DDS, nagwawala na ho, mga bossing. Dahil po sa pagwawala nila, ayun, umpisa na po silang gumagawa nung karton ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Kung dating Pangulong Duterte daw ho, merong karton, no? Kung ang dating Pangulong Duterte daw ho, may karton, si Bato de la Rosa, gagawa din nila. Di po ba? Sabi, ito. Sabi ni Lester Jimenez, Inandan. Ayop sa apelyido Inandan. Tanga ka na, no? Gabulag ka na sa katangahan ng administrasyon ngayon. Paano mo naman nasabi yan? Wala lang. Basta nasabi mo lang dahil wala kang maisagot dito sa ating pinag-uusapan. Hoy, kayo nga
ang dating Pangulo, kinupal mo. Isa ka ba, Lester? Hoy, magsalita ka, Lester. Isa ka doon sa kumupal sa dating Pangulong Duterte. Pati yung mga vlogger nyo, kinupal si dating Pangulong Duterte. Ay, bakit? Yung iba, vlog ko si Duterte, Tatay Digong. Nung nagsasabi, pumunta daw kayo doon sa rally. Naknantokwa kayo. Nakinig kayo doon sa ngongo. hindi kayo nagpunta. Kaya daw siya na-aresto. Isug ka ba? Opo, Tatay Digong, pupunta po kami doon sa rally ninyo. Anak ng tinapa. Hindi nyo sinipot yung matanda. O ayun. Nagdaramdam doon sa ICC. Ngayon, balik muna tayo kay Bato, ha? Masasakit pa yung mga sasabihin ko sa inyo. Kino-compare lang nila dun sa kaibahan ng ginawa nyo nung kay Digong at yung parang balak gawin ngayon kay Bato. In terms of OPSEC, sir, anong masasabi niyo dyan? Para sa free guesting, free answer din ang ibibigay. Free lang pala ang guesting do sa DCMM, ano? May kape naman daw, General Torres. May pala ito. Pero namang masarap na kape, di ba? Ano pala magtanong? Kanya-kanya, different strokes for different folks. So, siguro nakita na yung Sec Boying na yun ang tamang tact or tamang approach. Then, Tingin ko iba naman yung approach nila dyan. No? Kasi yung dati, mga kababayan, medyo pa-surprise. No? 3 araw, umikot yung balita. Tapos after 3 araw, sinundo na sa airport si dating Pangulong Duterte. Siguro iba naman niya yun ang approach. No? Ano naman niya yun? Killing me softly naman daw po sa mga DDS. Yung tipo bang aaraw-arawin kayong sasabihin, oh may warrant na. No? Hanggang sa maiyak na lang daw kayo. that's, I think, yun naman ay isang way naman talaga. So, sa ngayon naman kasi, di ba, merong ruling pa na i-consider yung Supreme Court natin, yung Tama Administrative Order, Administrative Memorandum. So, that's one thing na wala nung time nung March 11. Kaso parang may mixed messages dahil sabi ni John B. Cremulya, wala namang red notice. Wala namang so, ang dating ba parang, ano ba, hindi ba na-coordinate? Hindi ba at least sa messaging? Hindi, tingin ko, mga kababayan, ang style talaga ngayon is yung sinasabi na secret, no? Naka-under shield o walang kailangan makaalam. Pero tingin ko, yung kay Boying Remulla ho, mga bossing, alam niyan. Siguro naibulong na. O may nagsalita sa ICC, kinausap ang Pangulo. O, President Bongbong Marcos, meron po kaming warrant of arrest doon sa isa ninyong senador, ha? O, pinaalam siguro. Eto si Boying at si Presidente, mukhang dikit sanggang dikit talaga. Na ibalita kay Boying, Boying, meron na daw arrest warrant kay Bato de la Rosa. No? Si Boying naman, nung na-interview, na-excite, ayun, nadulas, nasabi, baka ganun ang nangyari dyan. Yun lang yung dating. Remulla versus Remulla yung headline, di ba? Dapat inayos muna. Sa programa ng 4 ni Alas, kung ano alam nyo, ito yun. Ako naman ang joker siguro. Pare-pare lang alam natin. Pasensya na, Chiba, nalalagay ka sa spot, ha? I'm also looking from the outside. I'm also looking from the outside. So, Hindi nila alam kung sino papaniwalaan. Boying Remulla ba o John Vic Remulla? Boying Remulla ba o John Vic Remulla? Tapos yung pala, paglabas ng Senado ni Bato de la Rosa, boss, warrant of arrest mo. Yere. Iyakan ng mga DDS. Pero ito tanong ko sa inyo, no? Nung dating Pangulo ang inaresto, talagang hagulgulan po yung mga DDS eh. Hagulgulan po, ang dami mga nagbibideo, mga yung mga hindi naman mga vlogger, pinopost nila, yung iyak nila, may iyak, no? Para daw kay dating Pangulong Duterte yung iyak niya. Sa tingin ninyo ba, kung si Bato de la Rosa ang aarestuhin naman at nakuha at napadala sa ICC, sa tingin nyo po ba, madami ding mga DDS ang iiyak? Or baka wala? Amo na si Bato de la Rosa, baka yung iba dyan magsaya. Bakit to? Kasi magiging pabor kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang mangyayari, magkakaroon ng kausap si dating Pangulong Duterte araw-araw doon sa ICC. Magkakaroon ng tagaluto si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Diba? Baka yung iba dyan, okay na, nandiyan si Bato. No? At least, masasamahan ang dating Pangulo. Di ba yan naman ang gusto nyo? Magkaroon ng kasama
ang dating Pangulo? Bakit mga kaalyado ni Duterte convicted, yung iba wanted? Sabi ni Ofelia Pangan, ewan ko po doon sa mga ginawa nila noong past, nung sila po ay namamayagpag sa kanilang mga posisyon.